Ito yung katotohanan, the reality guys of implementing a powerful governance parenting in the family. Powerful governance parenting, often authoritarian, authoritative, manipulating, strictly demanding, and less warm. Yes, can make the kids obedient. Masunurin ang anak mo and in good followers. Siyempre nga, masunurin. Lahat ng gusto mo bilang isang magulang, susundin nila. Kahit labag sa loob nila. Kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, susundin. Kasi yun yung power mo na ini-implement mo. Kasi pag hindi ka susundin, nananakit ka. Following your roles, but often leads into a very low self-esteem. Ibig sabihin nun, yes, sinusunod ka sa lahat ng inuutos mo, sa lahat ng kagustuhan mo, pero ikaw na magulang ang nagtatanggal ng power ng anak mo sa sarili niya. Ibig sabihin, pinapamukha mo sa kanya na ikaw lang ang may power pero ang anak mo wala siyang power sa sarili niya na magdidesisyon. 'Di ba? Kasi nga masyado mong minaliit ang anak mo dahil nga anak mo lang. Ikaw din ang nagtanim diyan sa puso niya ng aggression. Nagiging aggressive ang anak mo at nagkaroon ng shyness. Natutong mahiya ang anak mo kasi ang iniisip niya, ikaw lang lagi ang nasa tama, wala siyang ginawang tama, puro na lang mali sa kanya. Kaya nag-build sa sarili niya ang low self-esteem. Pag once siya ay nasa tamang edad na, makikita mo that the child of yours are very poor decision making. Ibig sabihin, na-grown up ang anak mo na hindi independent to decision sa sarili niya kasi pinalaki mo siya na magdidepende lang lahat sa'yo dahil yun yung inimplement mo na ikaw lang lahat ang tama at ikaw lang ang susundin. Ma-realize one day ng anak mo na sumusubra ka na pagmamanipulate sa kanya. And then, makikita mo na mag-rebellious na siya. Magiging rebellion ang anak mo, it is because na-realize niya na ikaw na lang lahat ang magdidesisyon para sa sarili niya. Wala na siyang karapatan magdidesisyon. This is also I encounter. This is also I experience. Kahit sa pera na experience this personally, na I don't have the right to decide kung anong gagawin ko sa pera ko, kung di ang pera. Diba kung bakit na-realize ko at masabi ko ito na wala pala akong karapatan magdidesisyon kung anong gagawin ko sa pera ko. Kasi pag i-open ko there is immediately negative na hindi mo maituloy kung anong gusto mo. Means, imbis na i-encourage ka or tulungan ka, suportahan ka sa plano mo, ida-down ka. Haharangan ang plano mo kasi nga plano nila ang susundin mo. And I did that, guys. Na talagang nasunod ko ang ito pa yung masaklap, guys, na ipamukha sa iyo bilang anak na yung pagka-authoritative ng parents mo. Nasasabihin, sila yung dapat susundin kasi sila yung parents. Ikaw, anak ka lang. 'Di ba? Yes, may point naman doon, tama naman sila. Pero dapat tayong mga parents matuto tayong mag-specify kung alin lang doon na pwede natin pagdesisyonan sa mga anak natin. Yes, pag yung anak natin ay minor, karapatan talaga natin yan na ipakita sa kanila na tayo ay may karapatan bilang magulang. But it's not everything kasi kailangan din matutunan nila na mayroon karapatan silang magdesisyon para sa sarili nila to grow them independently. Na darating ang panahon na pagdedesisyonan niya ang bagay na yan kasi sa kanya yon. Control ka na parents. Yung kontrolado mo lahat ng galaw, lahat na lang na plano ng mga anak mo, gusto mo kontrolin mo, kahit hindi na sa tama, kasi ipamukha mo na ikaw yung parents, hindi mo na-realize yan, hindi mo alam na nasasaktan mo na ang mga anak mo. I swear, na too personal na ng mga anak mo, kukontrolin mo pa.
didiktahan mo pa. Nakakasakit ka na na magulang. Kasi pinapamukha mo sa anak mo na bobo yung anak mo, tanga-tanga ang anak mo, wala silang sariling desisyon kasi hindi sila makapag-desisyon dahil yan ay turo mo naman. 'Di ba? Pero pag once na magdesisyon na ang anak mo sa sarili at nagkaroon na ng knowledge sa environment or self-knowledge, mas sasabi mo, salbahe ang anak mo, hindi ka na sinusunod, napaka-maldito-maldita. My God, hindi mo man lang naisip. It's time for them to grow or to stand by their own feet. Especially, pag nag-build na sila ng pamilya nila, paano nila matutunan ang mga bagay-bagay at ma-implement nila ang ang tamang parenting sa mga anak nila kung magdidepende lang lagi sa iyo. I admit this, guys, in front of everybody here. At the age of 29 years old, na-realize ko na kailangan ko talagang tumayo sa sarili kong paa na pagdidesisyonan ang lahat sa buhay ko na hindi ko hayaan ang magulang ko or sino mang kapatid ko ang magdidesisyon. That was, I'm already 29 years old. Kasi nga, I fed up everything na lagi na lang, na lahat ng mga